dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kaniyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Panginoong Heso Kristo, ang pagkahari ng Panginoong Heso Kristo sa sanlibutan. Sabihin nyo nga po, "Ikaw ang aking hari." Totoo ba? Alam ba talaga natin ang kahulugan ng pagpapahayag natin na si Kristo ang hari? Kasi ito po ay idiniklara ng simbahan noong panahon na kung saan maraming tao ang naghahari-harian. Lahat na lang ng aspeto ng buhay, gustong-gusto nilang sila ang nagiging hari, pinuno, leader. Pero hindi naiintindihan kung ano ang naghihintay at kung ano ang inaasahan sa isang taong gustong maging hari. Kaya nga ibinigay ng simbahan ang pagdiriwang na ito para paalalahanan ang lahat ng tao na si Kristo lamang ang ating nag-iisang hari. Bagamat mayroong ibinagkakaloob sa mga tao na mamuno o pinibigyan ng responsibilidad para tawaging leader, pero yung kanilang pagka-leader ay nanggagaling pa rin sa nag-iisa at tunay na hari. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang maghari-harian. Isa kasi, magkapera lang, yumaman lang, magkapwesto lang, kumita lang, yung ugali nag-iiba agad. Kaya nga,
Ngayon ay nagnunubinaryo din tayo para sa kapistahan ng Mahal na Birhen Milagrosa. At ano ba ang laging pinapaalala ng Mahal na Birhen? Bagamat yung tao, kadalasan, pilit nating iniaangat ang Mahal na Birhen na maging Diyos, kapantay ng Diyos. Kung tratuhin natin si Maria, parang reyna talaga. Pero mismong ang Mahal na Birhen ang napapaalala sa mga tao, pakinggan ninyo ang aking anak. Siya yung tunay na hari. At yung tunay na hari na ipinakita ng ating Panginoon, yung handang magsakripisyo. Hindi lang siya hari sa pangalan. Hindi lang siya hari sa korona, sa setro o sa kung anumang kasuotan na magpapakita na sa mga makakakita, ay, ako ang hari, tingnan niyo ang itsura ko. Pero yung hari at pagkahari ni Kristo, hindi mababawasan kahit hindi siya kilalanin. At hindi malulungkot ang Nazareno. Hindi magkakaroon ang ating Panginoong Hesukristo ng depression, ng anxiety, at ng kung ano-ano pa dahil lamang ayaw siyang kilalanin ng tao. Hindi siya didepende sa kung ilan ang magla-like sa Kanya. Dahil malinaw sa Kanya, kaya nga ipinahayag sa Ebanghelyo ni San Juan, na ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak sa mundong ito. At sa mga talinghaga na ibinigay ni Kristo nito mga nakalipas na araw, na sinabi nga na siya ay itatanghal bilang hari. Aalis muna pero pagbabalik niya, siya ay isa ng hari. Kaya yung mga ayaw tumanggap sa kanya bilang hari, sila na din mismo ang humatol sa kanilang sarili. Pero yung mga kumilala, yung mga naghintay, at yung mga nanalig sa kanya bilang hari, gagantimpalaan. Kung gusto ng mga tao, kung sino man dito, kung mayroon ditong gustong maging hari, tiyakin ninyo, kaya ninyong pasanin ang krus ng Panginoon. Meron ba? Pwede bang pumunta sa unahan? Ipapapasa natin to, tapos tutusukan din natin ng corona. Gusto mo pala eh. So anong hari-harian? Para lang tingalain ng tao? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang maghari-harian. Kasi ang tunay na hari, kung makikita po ninyo, ang tunay na hari, marunong lumuhod. Sa imahin at larawan ng Poong Nazareno na naririto, kapiling ang imahin ng Mahal na Birhen Milagrosa, yung tunay na hari, marunong lumuhod. At sa kanyang paghihirap, pasan-pasan niya. Lahat ng responsibilidad, siya na lang. Pag inaalala ko po, yung mga hari na kinikilala ngayon, kahit yung mga presidente na tinatawag, kapag nagkakaroon ng problema, sila ang unang-unang pinoprotektahan. Pero si Kristo, bilang hari, kung magkakaproblema, siya ang unang-unang aako. Siya ang magproprotekta sa tao. Hindi yung tao ang magproprotekta sa kanya. At hindi rin naman talaga madali na maging hari kasi yung responsibilidad, yung misyon na nakaatang, kung maiintindihan lang talaga natin. Sa ngayon, sa takbo ng ating lipunan, maraming gustong maghari-harian. At dahil marami din yung nag-aagawan sa trono. Sa kanilang pag-aagawan, handang manira ng kredibilidad ng isang tao para lamang makuha niya yung korona, yung upuan na inaasam-asam.
Pero pag nakaupo na, wala na. Paghihirap na ang nararanasan ng kanyang nasasakupan. So kaya mo ba talaga ang inihingi mong posisyon, ang inihingi mong titulo, ang inihingi mong korona? Kaya mo ba talaga? Kasi kapag ang isang hari sa kanya nasasakupan, kapag may isang napahamak, pananagutan nito sa Diyos. Kaya nga si Kristo bilang ating hari, kahit isa sa atin ang maligaw ng landas, hahanapin at hahanapin niya. Ililigtas. Dahil yun ang gawain ng isang hari. Hindi nasa trono lang, hindi nasa palasyo lang, kundi bumababa at nakikisalamuha, nakikiisa sa pinagdaraanan ng tao. Kaya alam niya, ang lahat ng sitwasyon natin, alam niya, kasama natin siya. Hindi tayo iniiwan ng ating tunay at nag-iisang hari. Sana po, sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahang ito, nawa mas mamulat din tayo. Sa tulong ng Mahal na Birhen, mas makita rin natin yung kahalagahan na tayo ang dapat na sumusunod kay Kristo na ating hari. Hindi si Kristong hari ang susunod sa mga gusto. Pero ang gusto ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ay maligtas. Tayong lahat ay makapiling niya doon sa kaharian sa langit. Amen?